isa sa mga difficult decision we made dito sa Australia is yung pagpili ng lugar kung saan maninirahan or nanatili or saan establish yung family namin. Kasi it's a lifetime commitment, di ba? So the question here is where to live in Australia. Napakahirap sagutin ang tanong na ito. Kasi iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo ng mga gusto, iba-iba tayo ng mga choices sa buhay. At iba-iba tayo ng mga preferences. May tumatawa. Sagutin ko muna. Ayan. Mahirap siyang sagutin na tanong. Kasi nga, yun, iba-iba tayo ng mga preferences. Iba-iba tayo ng mga gusto sa buhay, di ba? Sa mga bagay-bagay. But, I will share to you yung ilan sa mga elements or tawagan natin mga criteria na pwede makatulong sa'yo pag-decide kung saan titira dito sa Australia. So, number 1 is, ano ba yung objective mo? What's your objective sa pagpunta dito sa Australia? Are you coming here temporarily or permanently? Kasi, in my opinion, kapag temporary lang, it doesn't matter kahit saan ka pumunta sa Australia. Kasi, in the future, alis ka rin naman. Diba? Hindi ka naman manatili dito habang buhay. But, if it's permanently, ibang usapan na yun. Kasi, kailangan mong or plano mong ma-establish yung buhay mo dito sa Australia. Diba? And just to give you a heads up, currently may housing crisis ngayon dito sa Australia. Hindi lang housing crisis. So, ibig sabihin may rent crisis din. Kasi for sure, pag pupunta ka dito at first, mostly yung mga tao magre-rent talaga. So mas marami yung tao kaysa accommodation. And hopefully it will be sorted out in the future. And also part of the first criteria is yung visa conditions mo. This is very important kasi kailangan mong sundin yung visa conditions mo kapag na-approve na. Ito yung para magiging guide mo para tawid muna tayo. So importante, sundin mo yung visa conditions mo. Especially kapag na-mention doon na kailangan mo magstay sa specific area or regional area. Yung pangalawang criteria na kinonsider namin is yung mga preferences namin sa isang lugar. Gusto mo ba ng lugar na malapit sa beach? Malapit sa mga bushlands? Malapit sa lake? Gusto mo ba ng warm weather or cold weather? How do you feel about bushfire, floods? Kasi hindi naman exempted yung Australia sa mga ganitong kalamidad. Dito nga sa lugar namin may mga specific parts na may flooding. Especially pag malakas yung ulan. Kasi dito, malapit kami sa dam. How do you feel about lugar na konti lang yung tao o marami yung tao? So, if you have the option
consider your preferences. Diba? Living here in Australia for more than 5 years, ito yung napapansin ko eh. Yung mga tao umalis sa Sydney dahil sa cost of living. Yung iba umalis sa Melbourne dahil sa weather. Kasi doon, all seasons in one day. Di mo alam kung anong isusuot mo sa isang araw. And yung ibang tao sa Queensland umalis dahil sa init. Yung iba umalis sa Perth dahil sa isolation. This can be negative things for some people. Pero for some, it could be positive, positive things para sa kanila to stay on that area, city or suburbs or those major cities. Diba? Gusto niya palaging naka-move. Ayaw magstay sa isang spot. So ganito lang yung buhay namin dito sa regional area. Simple lang. Pag day off, lakad-lakad, punta sa mga park. Free naman. Ito yung pinaka-common na pinupuntahan namin is yung sports ground. Merong information center doon sa likod. Pwede magkape, pwedeng magtambay-tambay. Tsaka doon banda, residential area na. Dito naman sa kabila is yung highway so papuntang Sydney. Kunin muna natin yung mga beans. Kasi minsan yung ibang neighbors nagkakamali sa pagkuha ng mga beans. Yung sunod na criteria na kinonsider namin is yung mga job opportunities dito sa lugar na pinili namin. So, one thing we did is nagpunta sa mga job sites and then nag-search kami ng mga jobs na related doon sa background namin o yung qualifications namin. I work in healthcare. So, dito sa place, kung saan kami, merong 2 ospital at more than 4 nursing homes. So, maraming opportunities in that case for me. Kasi I work in healthcare. Diba, sabi ko kanina. Another example is if you're an event manager, so most likely, marami kang opportunities doon sa mga major cities. Kasi nga, maraming events. Pero less opportunity pagdating sa mga regional areas. Kasi nga, konti lang events dito na nangyayari. But, if your qualification or background is related doon sa mga labor jobs or tawag nila dito, mga tradie work, gaya ng plumbing, electrician, any labor na trabaho, maraming opportunities for you. Even if andun ka sa city or andito ka sa regional area. Diba? Kasi lahat naman ng bahay may plumbing, lahat ng mga buildings may electricity, diba? Gumagamit ng electricity. And then also research doon sa state na pupuntahan mo if your qualifications is pasok agad doon sa trabaho na applyan mo. Kasi some of the states, they require bridging study or bridging course bago nila tanggapin yung qualification mo. Like for me, I work in healthcare, so kailangan ko mag-bridging study or bridging course bago ma-convert yung registration or yung license ko from PH registration to
Aussie registration. And also research doon sa mga states, because not all jobs is matatanggap ka agad. May mga jobs that they require you to be permanent resident or citizen. Gaya na lang sa Canberra. Sa pagkakaalam ko, yung mga trabahong related sa public service, they only accept permanent resident or citizens dito sa Australia. So yung pang-apat na criteria na pwede mo i-consider is yung budget, di ba? Most importantly, kapag nagsisimula ka pa lang dito sa Australia, lakihan mo yung budget mo sa pagpunta mo dito, especially if doon ka maninirahan sa isa sa mga major cities, kasi napakataas ng cost of living, especially sa Sydney, Melbourne, Brisbane, yung ganung mga lugar, mga major cities. Kapag andito ka na naman, kung saktong o may sobra pa yung sweldo mo in comparison doon sa cost of living, ayos lang yun kahit sa major cities ka pa tumira, di ba? And according sa Immigration Australia, mostly ng mga migrants, pinipili nila yung Sydney tsaka Melbourne as their starting point kapag pupunta sila dito sa Australia. Maraming opportunities, job opportunities sa Sydney and Melbourne. But since maraming migrants na pinipili ang mga lugar na to, marami ka ring kompetisyon sa mga trabaho, di ba? Hindi naman lahat siniswerte sa paghanap ng trabaho sa mga major cities. May iba talaga sa mga kababayan natin na nahihirapan maghanap ng trabaho, especially na sa mga naka-student visa pa. Napaka-challenging. Yung panglimang criteria is to consider if you have children or you're single. Kasi pag may children ka, you have to consider the school or university, di ba? Ang capital ng Australia na Canberra is very well known for its quality schools at saka universities. So if you decided to go to Canberra to live, you'll be in a good spot pagdating sa mga education ng mga anak mo or your children, diba? Morning, it's Friday. Hatid mo natin sa school si Kuya Z. Yun. Hi, Kuya.